lokasyon sa templo ni Ezekiel. Pinaagi nini, gipakita sa Dios ang pananawon sa yuta para sa 12 ka tribo ug ang bahin alang sa Ginoo. Hinumdumi, gipahawa sila ug ang yuta nagpahulay, nagkuha sa iyang igpapahulay. At pagkatapos, kapag bumbalik na sila, ganito dapat ang mangyari. Kaya't ito ay naglalarawan ng ibabalik na kaharian ng Diyos at ang magiging mana sa mga banal sa hinaharap. Ang Ezekiel 48, mga bersikulo 1 hanggang 7 ay tungkol sa paghahating lupain mula sa hilaga. Pakibasa po ng mag-isa dahil hindi namin gagawin ang mas madali o mas makakatulong sana kung babasahin natin ang mga kabanatang ito. Pero wala tayong oras para dyan. Ang Ezekiel Kabanata 48, mga talata 8 hanggang 22 ay tungkol sa paghahati ng lupain mula sa gitna ng lupain. Ang Ezekiel 48, 23 hanggang 29 ay tungkol sa pamana mula sa timog ng lupain. Kaya mga bahagi para sa 12 tribo. 7 tribo ang tumanggak. Ang kanilang mga bahagi ay mula sa hilaga ng banal na lupain. Ezekiel 48, 1 hanggang 7. At 5 lipi ang tatanggap ng kanilang mga bahagi mula sa timog ng banal na lupain. At ang banal na iyon ay mali ang baybay. Hindi si Hali yan. Ang salitang Lot ay nahala sa Hebreo na nangangahulugang mana, pag-aari o pamana. At ang mga bahagi ay mahalikot na nangangahulugang bahagi o paghahati. Ang administrasyong tumutubos at ang mga bahagi ng 12 tribo, lahat ng bahagi ay pantay na hinati. Iklay. Sa antas nga mundo, halos imposible ito. Ezekiel 47, versikulo 14, hahatiin ninyo ito bilang mana, ang bawat isa ay pantay-pantay, sapagkat isinumpa kong ibibigay ito sa inyong mga ninuno, at ang lupaing ito ay mahuhulog sa inyo bilang mana. Ang bawat isa ay pantay sa isa't isa. Ang mga bahagi ay pantay na hinati sa kanila dahil silang lahat ay magkakapatid. Ezekiel 47, versikulo 14 sa bersyong NLT na bagong salin nga buhay. Kundili, ang matag tribo makadawat og patas nga bahin. Nanumpa ako sa tinuuray nga ihatag kining yuta sa inyong katigulangan, o kini mahimong inyong kabilin. Nagtuo ko nga parehong panalanginan sa Dios ang matag kanato. Bisan pa og dili kini patas, mangilad gyud tan-awon kon makakita ka og lalaki o babae na matangkad, gwapo, matalino at mayaman. Ayaw ko nito. At puno ng buhok. Kapag wala ako ng mga. At sinasabi ko, Diyos ko, napaka hindi patas. Pero sa langit, kung tayo man ay, alam mo na yon, maaring magkaiba ang atong mga sitwasyon. Ibang klaseng sakit. May mga taong mas maagang umuwi sa langit kaysa sa iba. Ngunit sa langit, kahit papaano, maunawaan naton ang pagkakapantay-pantay ng kayang mga pagpapala. Kaya naniniwala ako na maari tayong magkaroon ng pag-asa. Kahit na, hindi ko alam. Tatawarin mo ako, kapatid na Jason. Nag-ampo ko kay giimbitahan namo si Dian Philip sa among simbahan aron magpaambit og mensahe og mamulong karong Domingo sa misa, og naghisgot siya bahin sa atong iksuon nga si Jason.
At nang pumunta ako at makita siya noong Marso, nadurog ang puso ko kahit sinubukan kong huwag itong ipakita. At natural lang naman ang nangyari. Diyos ko, hindi ito patas. Hindi ito patas. Makakaapo kaya ako sa klaseng ito kung ako ang nasa sitwasyon niya? Diyos ko, bakit? Kumusta naman ang pamilya, ang mga bata? Bisan pa, dili na ako maasoy, apan ang Ginoo adunay katuyuan na ay patas nga panalangin ug mas dako nga grasya para kaniya. Para balansehin ito, amen? Kaya alam kong parang klise lang na sinasabi ng bawat pastor, pero tunay tayong manalangin at maniwala diyan. Dili lang para kang Jason, lakit na sa daghang tawo sa palibot nga nag-antos. Sa among simbahan na ay mga tawo nga naay sakit nga sigig balik ang kanser. Hindi ito ang parehong kanser na bumabalik. Minsan, ang kanser sa ovaryo, mamaayo pinaagi sa chemotherapy o radiation. Apan mutunghan na usab kini sa laing dapit, ug nagpadayon kini. Ug kita moingon, Diyos ko, ngano man? Hindi ko may paliwanag kung bakit. Ngunit sa langit, sa templo ni Ezekiel, ito ay ipapaliwanag. At naniniwala ako na ang ating buhay sa mundong ito, sa ilang taon na ito, o 70, 80 taon, ay isang maliit na bahagi lamang ng mahabang kawalang hanggan. At sa kawalang hanggang na iyon, hindi natin alam kung ano ang inihandang Diyos para sa aton. At naniniwala ako na nabubuhay tayo sa buhay na ito bilang isang pamumuhunan para sa kawalang hanggan. At kanya ito ay magiging maikli. Maikli to, napakaiki. Tinatanong mo ang isang 90 taong gulang na lola at lolo, gaano nakatagal ang buhay mo? Sasabihin nila, napakaiklay lang gang. Lumilipad ito. Sabi nila, ang buhay mo daw ay lumilipad ng 60 kilometro kada oras kapag nasa edad 60 ka, 70 kilometro kada oras sa edad 70 at iba pa, tama ba? Ang bilis talaga lumipas ng buhay. At kaya, hanapin natin ang panahon ng kawalang-hangan at huwag nating isipin na iyon ay isang malabong panahon o alam mo na, isang maulap na panahon. Mas totoo yan kaysa bito. Ang walang hanggang panahong guguguli natin kasama ang Panginoon ay mas makatotohanan, mas praktikal, at mas kapanapanabik kaysa sa kasalukuyan nating ginagalawan. Hinaot unta nga dawuton nimo ang akong pagpangayo ug pasaylo. Tingali nakurat ka, apan maghisa kita sa pag-ampo sa Ginoo. Di pakita niini ang mga panalangin sa kamagulangon. Miingon ang Ginoong Dios, kini ang utlanan sa pagbahin sa yuta isip panulundon sa napulugduha ka tribo sa Israel. Duha ka bahin ang alang kang Jose. Izik kapatan og 8, bersikulo 5 og 6. Sa utlanan sa Manases, gikan sa sidlakan hangtod sa kasadpan, ang Ephraim kabahin. Tupad nini, ang Ruben usab kabahin. Ang matag makadawat og bahin. Ngunit tandaan, ginawa ni Jacob na mga anak niya ang dalawang anak ni Jose. At sa makatuwid, ang Manases at Ephraim ay naging mga tribo, at pareho silang mga tribo mula kay Jose. At kaya sa makatuwid, ang Ephraim ay nakakuha ng isa, ang Manases ay nakakuha ng isa, iyan ay dalawang bahagi para kay Jose. Sa espiritual, matod sa 1 Kronika 5, si Jose ang panganay nga giila sa Dios. Ang panganay ay makakakuha ng dobling bahagi. Una, sino ang panganay? Ang siyang magmamana ng tipan ng Diyos. Ang siyang nagpapanantili ng pananampalatayang iyan at dalangin ko na kayong lahat ay maging panganay sa paningin ng Diyos. Ngayon, ang dalawa mong anak na lalaki. Ito ang Genesis 48 talata 5. Ipasabot lang ni dili basahon. Deuteronomio 21:17. Ilaon niya ang panganay, ang anak sa wala gihigugma, pinaagi sa paghatag kaniya og dobleng bahin sa iyang tanang kabtangan. Ang panganay ang katanggap ng dobleng bahagi. May mga bahagi rin na ibinibigay sa mga hintil. At walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griyego sapagkat ang Panginooy din ay siyang Panginoon ng lahat.
sumasagana sa kayamanan para sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Mga taga Colosas 3:11, ang mana ng kaharian ng Diyos ay higit pa sa dugo, lahi at lahi. Mga nalagpasan, anumang bagay na ginagamit natin sa paghusga sa mga tao, hindi isinama ang silangang mga rehiyon ng Jordan sa mga bahaging iyon. Ito ay dahil ang silangan ng Jordan ay hindi unaog sa Diyos, lupang ipinanako. May mga taong pumapasok sa Kanaan, ang mga tribong kabilang sa tribo ni Manases at isa pang tribo na nanatili sa silangan ng Jordan sa labas ng Kanaan dahil sa kanilang paningin tila mas maunlad ito. Tila mas masagana ito at kaya pisikal, mga kondisyon nga tila mas makaakit sa kanila. Ngunit sabi ni Diyos, ngunit wala ka sa aking lupain. Kailangan nating tanungin ang atong mga sarili. Nasa loob ba tayo ng hangganan ng Diyos o nasa labas? Numeros 3:2, bersikulo 2. Ang mga kaliwat ni Gad ug Ruben miadto og miingon kang Moises, kang Eleazar na saserdote ug sa mga pangulo, kung nakauyon ka kanamo, ihatag kining yuta sa imong mga alagad. Ayaw mipatabo ka sa Jordan. Apan miingon si Moises kanila, moadto ba sa gubat ang inyong mga igsuon, samtang kamo naglingkod lang dinhi? Ngayon, bakit ninyo pinipigilan ang mga anak ni Israel na tumawid sa lupaing ibinigay sa kanilang Panginoon? Kaya hindi lamang ang pisikal na kondisyon ng lupain ang problema, kundi sinisikap din nilang umiwas sa digmaan. Parang sabi nila, ayaw naming mag-away, nanatili lang kami sa labas. Ngunit ang utos ng Diyos ay pumasok at palayasin ang lahat ng mga Kanaanita. Minsan, may tendensya tayong maging kampante at lumayo na lang sa gulo. Pero kung ang problema kay ang pagwali, ug miingon mi, Ginoo, okay ra. Maari lang tayong manatiling maliit, isang maliit na simbahan. Ayaw naming gumastos ng sobra. Masyadong maraming problema. Iyan ang halos sinasabi nila Gad at Ruben. Dalawang tribo na kabilang sa katimugang kaharian ng Juda, ang mga tribo ng Juda at Benjamin, ang nagmamay-ari ng lupain sa itaas at sa ibabaw ng banal na lupain ng kaduhang atu kronika. 11:12, minana itong katimugang kaharian ng Juda, antipan ang Diyos. Ipinapakita nito na ang mga taong magmamana ng atipan at nangahawakan dito ay maaring lumapit sa santuario. Sila ang mga inilagay na mas malapit sa santuario. Kaya isang pangkalahatang ideya ng bahaging ilalaan para sa Panginoon. 25,000 siko ang lapad at ang haba ay mula sa silangang bahagi hanggang sa kanlurang bahagi. Isulat mo lang, ipapaliwanag ko, ipapakita ko sa mapa. Ezekiel 48, talata 8 at 48, talata 20. Ang buong alokasyon ay magiging 25,000 siko ang haba at 25,000 siko ang lapad. Ihahandog ninyo ang banal na lupain na parisukat kasamang ari-arian ng lungsod. Kaya ito ang mapa ng Israel. At sa Hilaga, 7 tribo. Sa Timog, 5 tribo. Tama? Nasa silangan ng Jordan ang lugar na ito. Silangan ng Jordan. Hindi, iyon bahagi ng Israel. At sabi niya, umalis ka na. Maghanda. Sa madaling salita, ilaan ang bahaging ito ng lupain. Okay? Gikan sidlakan sa kasadpan. Nakita ni mo ni, na ay landong ang bahaging ito. Paghiwalayin ito. Hiwalay. Iligtas mo. Okay? At ang bahagi niyon, natatandaan mo ba ang bahagi niyon, ang may kulayan na bahagi niyon, ang bahagi niyon, okay? Ang bahaging ito, sa gitna nito, ay ang parisukat, 25,000 por 20,000. Okay? Ang parisukat na iyon na pinalaki ay ang parisukat na ito. Okay? Nakuha mo ba? Naintindihan mo? Kaya, muli,
Ito ang buong Israel. At ang bahaging iyon o ang haba nito ay 25,000 sikok. Mula sa lahat ng dako, mula kanluran hanggang silangan, sa lahat ng dako, ihiwalay mo ito. At magkakaroon ng 25 por 25 parisukat. Nabasa lang namin ang 4,820. Basahin natin ang Kabanata 48, talata 8. Ug sa utlanan sa Juda, gikan sa sidlakan hangtod sa kasadpan, mao ang bahin nga inyong ihalad, nga may gilapdon nga katuwag 5,000 kasiko, ug ang gitason sama sa ubang bahin. Ang balaang dapit anaa sa tunga niini. Ang tibuok na dapit mahimong katuwag 5,000 kasiko ang matag kilid, himong ilain kini. Ang banal na alokasyon, isang parisukat na may ari-arian ng lungsod. Kaya dito, nagbibigay ito ng 25 pulgadang lapad, okay, sa lapad na ito. Pero sinasabi nito na ang haba ay mula sa silangan hanggang kanluran, okay? Kaya, itong buong sinturon ay nakahiwalay, okay? At sa loob nito, sa gitna nito, ay magkakaroon og isang parisukat, okay? 25 por 25, 25,000 por 25,000 cubits. At ang parisukat na iyon ay ang parisukat na ito, okay? Gipakusgan na gayud kini. Nasabtan ba nimo karon kini pag-ayo? Sige, sige, narito kung paano mo maunawaan ang mapang ito. Okay? Kaya ang parisukat na ito, may pinalaking bersyon ba ng parisukat na ito rito? Tama? Ang parisukat na ito ay isang pinalaking bersyon ng parisukat na ito, okay? At nasa parisukat na ito. May maliit na tuldok sa loob, di ba? Iyan ang templong tinutukoy ni Ezekiel dito. Okay, may malaking 25,000 per 25,000 kwadrado na nakalaan para sa banal na allotment. Tama ba? At sa loob nito ay ang mga panlabas na pader, panlabas na hangganan ug nuska, at pagkatapos ay doon sa loob niyan ang mga pader ng templo na napag-usapan natin kanina. Okay. At saka ano ito? Kita mo, may isa pang bagay dinhi, di ba? Mao kini, mao gyud bitaw kini ang katinawan mahitungod niini karon. Sige, paminaw kamo. Sige man, padayon natang hunahunaon ang mahitungod ni ana. Kaya 10,000 siko ang bahagi para sa mga pari. Nagpapatuloy ito sa pagtalakay tungkol sa bahagi ng iba't ibang bahagi. Tingnan mo rito, ito. Ang parisukat na ito ay nahati sa tatlong bahagi. Isa, dalawa, tatlo. Ang gitna ay ang lupain ng mga pari, bahagi ng mga pari. Ang itaas na bahagi sa hilagang bahagi ay para sa mga Libita. At ang nasa ibaba ay ang banal na lungsod at ang templo. Nasa gitna ng lupain para sa mga pari. Kaya ito ay parang ang kabanal-banalang lugar kung saan naroon ang mga Levita ay naroon ang banal na lugar. At ito ay para sa mga karaniwang tao tulad ng patsyo. Sabta kini pinaagi lang sa pagbasa sa Biblia. Kahit may mapa, mahirap intindihin. Wala kini naghatag og bisan unsang tubag. Kini aduyay napulo kalibo kasiko ang gilapdon ug kaluhaan og 5,000 kasiko ang gitas-on. Sige, magpagayon kita sa pagkakaron. Ala, pagka-importante gayud nini nga butang. Alam sa mga pari ug libita, pareho ang gidakon sa yuta. Ang gilapdon na 10,000 kasiko ug ang gitas-on kawahag 5,000 kasiko.
Ang isang kubito ay 53.2 sentimetro at sa makatuwid ay 0.532 metro ang haba. Ito ay isang mahabang siko, ang siko ni Ezekiel. Sa makatuwid, ang 25,000 cubits ay 13,300 metro o humigit kumulang 1.3 kilometro at 10,000 siko, 5,320. Tungod niini, ang kinatibuk ang sukod moabot sa 5.3 kilometro. Sumala sa nahisulat diha sa basahon ni Propeta Ezekiel, Kapitulo 48, ang mga bersikulo 9 hangtod sa 10 nag-ingon, adunay kalibo ang gilapdon, ug didto sa dapit sa silanganan, adunay napulo kalibo ang gilapdon, ug sa dapit sa habagatan, ang gitas-on muabot gayod sa kawahan og 5,000. At ang santuaryo ng Panginoon ay malalagay sa gitna nito. Okay, kaya naman, paulit-ulit na lang ulit. Magiging 25,000, 250,000 sa hilaga, 25,000 sa timog, 10,000 sa kanluran, at 10,000 sa silangan. Sa gitna nito ay ang templo. Dahil ang santuaryo ay nasa gitna, ang mga bahagi para sa mga pari ay nasa gitna rin. Ezekiel 45, talata 3, mula sa lugar na ito, susukatin mo ang haba na 25,000 siko at ang lapad na 10,000 siko, at doon malalagay ang santuaryo, ang kabanal-banalang lugar. Ang santuaryo ay may sukat na 500 siko sa buong paligid at may 50 siko para sa pabilog na espasyo nito. Kitaan mo, itong parisukat sa gitna ay para sa santuaryo, di ba? At pagkatapos, narito na ang pinalaking version. At ito, ang templo, ay hindi ito ang templo. Ito ang templo. At hindi ko alam kung nakikita mo to. Ngunit ang haba ay 500 siko, ang lapad ay 500 siko, at sa paligid nito ay 50 siko ng lupa. Sa maong espasyo, ug adunay eksatong 50 ka siko man ang gilapdon nini. Gikan dinhi, adunay kwadradong luna alang sa balaang dapit nga may 5 ka gatos ka siko matag kilid o kalimon ka siko alang sa bakanteng luna sa palibot. Ito ang kabanal-banalang lugar sa tabi ng hangganan ng mga Libita. Ayon sa Ezekiel 48 versikulo 12, ito ay magiging isang bahagi para sa kanila mula sa bahagi ng lupain, isang kabanal-banalang lugar sa tabi ng hangganan ng mga Levita. Okay, kaya nako. Sa tabing hangganan ng mga Levita, ang bahaging ito na lupain ng mga saserdote ay siyang kabanal-banalan. Ngayon, ang bahagi ay para sa mga Levita. Pareho ran, 25,000 siko ang haba, 10,000 siko ang lapad, at nagtayo sila adunag 20 lungsod. Ezekiel 45, versikulo 5. Kadapit nga duha 5, wala kasiko ang gitason, usa wala kasiko ang gilapdon, alang sa mga Levita nga sulugoon sa balay, ilang panag-iya og mga lungsod. Para manirahan, pag-aaring lungsod, 5,000 seko ang lapad at 25 seko ang taas. 25,000 siko ang haba. Kaya balik tayo sa mapang ito, tingnan kung paano. Ang dalawang ito, ang lupain ng mga Libita at ang lupain ng mga pare, ay magkasing laki. Tama ba? 10,000 siko ang lapad. Pero mas makitid itong isang ito, yung nasa ilalim. Iyang 5,000 siko. Kaya kung sama-sama, ito ay 25,000 ako din.
para gawing itong parisukat at kaya ito ay ang pag-aari ng lungsod. Anong pagmamay-ari ng lungsod? Magbibigay kayo ng lupain para sa lungsod na may lawak na 5,000 siko at haba na 25,000 siko katabi ng banal na lupain. Ito ay magiging para sa buong sambahayan ng Israel. May isang lungsod sa gitna at mayroon itong mga bukas na espasyo. Ang lungsod ay may sukat na 4,500 siko sa lahat ng panig at ang bukas na espasyo nito ay 250 siko sa lahat ng panig. Kaya magmumukha gitong ulok-upat na pero may bukas na espasyo. Ito ay magiging 250 sa magkabilang panig, 250. Abot sa 500 yan, di ba? Kaya sa kabuuan, ito ay 5,000. Kaya narito, 4,500 cubits, ngunit mayroon itong edge open space na 250 sa magkabilang panig sa lahat na 4 na gilid. Kaya ito ay paikot-ikot, 5,000 cubits, paikot-ikot, at ito ay isang lungsod. Huwag mo akong patayun dito. Pagtiisan mo ako ha. Ang bukas na espasyo ay 250 cubits sa lahat ng panig. At narito ang talata sa Biblia. Nakasaad dito ang 4,500 cubits at pagkatapos ay 250 cubits sa lahat ng 4 na gilid. Narito na. Okay, bago ito, akala ko ang banal na lungsod ang kinaroroonan ng templo. Hindi, ang lungsod ang lugar kung saan nakatira ang mga tao. Ang templo ay kung saan naun ang Diyos, tama ba? Ngunit ang mga pinagpalang tao ay nakatira malapit sa templo. Ito ang lupain ng mga pari, lupain ng mga Levita. Ikaw at ako ay titira rito. Ang banal na lungsod. Ang pangalan sa bawat tribo ay nakasulat sa lahat ng panig ng lungsod. 3 pinto ang daan sa hilaga, ang Ruben, ang Juda, at ang Levi. 3 pinto ang daan sa timog, ang Simeon, ang Isakar at ang Sibulon. 10 kapultahan sa silangan, Jose, Benjamin ug Dan. 3 sa kasadpan, Gad, Aser ug Neftali. Hilaga, timog, silangan, kanluran. Ito ang talata sa Biblia para diyan. At saan kaya nakasulat ang mga pangalang ito? Sa lahat na 4 na panig ng lungsod, iba't ibang mga paulit-ulit kong naririnig sa sarili ko, bakit ko pa ito pinag-aaralan? Sa tingin ko, boses mo yan na pumapasok sa isip ko. Sa tingin ko, halos pareho lang tayong antas. Pero nasa Biblia yan, nasa Biblia yun. Kahit hindi natin maintindihan, sa tingin ko sulit din itong balikan kahit minsan. Duman ka lang minsan at isang araw. Sige, walay problema niya na. Eh. Oo, tinuod gayud na. Mao ka na ang kinahanglan nato nga sutaon pag-ayo, di ba? Dili nako himpit nga masulti sa pagkakaron nga sa tinuod lang, mao gayud kini ang mahimong hitsura ni ini. Apan dako ang akong pagtuo nga aduna kitay mapuslanon nga matutunan gikan niini. At tiyak na ibang-iba rin ang mga sukat nito mula sa bagong Jerusalem. Kaya alin ang tunay? Alin ang tama? Ito ay isang mensahe. Ito ay isang kailangan mo maging, ay hindi ko alam.
Kailangan mong maging Sherlock Holmes ng Biblia at tuklasin ang mga kodigo na ito. Pero hindi natin magawa iyan. Ayokong maging alegoriko at ilapat ang lahat ng mga numerong ito sa iba't ibang kahulugan ng mag-isa. At kaya, ilan sa mga aplikasyon ang makikita mo bukas. Pero bakit ang mga sukat? Bakit? Iyan ang pangatlong lecture para sa araw na ito. Bakit ang mga sukat? Hindi natin magawa iyon. Kaya baka bukas o kaya naman ay dala mo na ang mga tala mo. Monya, pananglintan ingno nato nga nipalit ka o mayroong kang mana ng isang malaking mansyon sa Sentosa. Maghuna-huna pa lang niya na makapahiyom na ka. Mas malaki ito kaysa sa iniisip mo, di ba? Maari mong isipin at hindi mo alam ang tungkol doon. At bigla na lang, sa gitna ng kaguluhang ito, may nakita kang maliit na liham na isinulat ng iyong nanay o tatay na napunta sa langit. At sinasabi nito, ito ay isang bahagi para sa imo. Ito ay isang mana na hindi namin kailanman sinabi sa imo. Nasa ilalim ito ng pangalan mo. Ano ang gawin mo? Pero ilalabas naman, hindi pa ito handang lumipak. Nala nimo ni, imo ni. Pero makabalhin ka dito sa napulo ka tuig. Unsay buhaton nimo sa napulo ka tuig? Hindi mo ba alam kung ilang square feet, kung gaano kalaki, kung gaano karaming pinto, kung gaano karaming silid ang mayroon? Hindi mo ba gugustuhing malaman ang bawat detalye tungkol sa mansyon na iyon? Kundi unsa sa imong hunahuna, mao nga nagtuo ko nga ang templo ni Ezekiel o bagong Jerusalem giingon sa Dios nga dinhi kamo puyo. Siyempre, espiritual nga dapit ang langit. Hindi maaring maging eksakto kung ano ang hitsura nito rito. Ngunit, mayroong isang bagay na sinusubukang iparating ng Diyos, isang mensaheng sinusubukang iparating sa atin. At kung hindi naman ganoon kahalaga, hindi siya gagastos. Siyam na kabanata sa Ezekiel upang ilarawan ang bawat detalye. Bakit mo gagastusin ang mga pahinang iyon? Bakit pasasayangin ng mga numerong ito ang lahat ng oras, pahina at pagsisikap na ito para maihatid ito sa atin? Ang problema, hindi tayo sapat na matalino sa espiritual para maunawaan ang bawat mensahe rito. Ngunit ang sinusubukang gawin ni Reverend Abraham Park, ang author, at ang sinusubukan namong gawin ay ang maunawaan ito. Ito ay isang bagay na napakahalaga para kang nakakita ng isang kahon ng kayamanan na may napakakomplikadong nakakode na kandado. Pero kailangan mong ilagay ang bagay na iyan sa loob ng kahon na iyan. Unsa ba kadugay nimo paningkamutan nga masabtan ang code niya na? Ang ani gikan sa yuta na 10,000 ka cubit sa sidlakan ug kasadpan sa balaang yuta maoy pagkaon sa mga trabahante sa siyudad. Ang lupain para sa prinsite. Ito ay nasa isang panig at sa kabilang panig ng banal na lupain. Kaya ito ang banal na allotment, tama ba? Isang gilid at ang kabila. Ang lupain ng prinsite. Lugar na pagmamayari ng lupain ng prinsipe. Ang lugar na may lilim. Ang prinsipe ay magkakaroon ng lupain sa magkabilang panig ng banal na lupain at ng ari-arian ng lungsod, katabi ng banal na lupain at ng ari-arian ng lungsod, sa kanlurang bahagi sa kanluran at sa silangang bahagi sa silangan at sa haba, maihambing sa isa sa mga bahagi mula sa kanlurang hangganan hangka sa silangining hangganan. Kaya sa madaling salita, ang may lilim na lugar. Ito ay nasa pagitan ng hangganan ng Juda at Benjamin. Kaya ito si Benjamin at ito si Judah. Kaya sa pagitan ng hangganan ng Benjamin at Judah hanggang sa kanluran at hanggang sa silangan. Sa mga gilid, sa magkabilang gilid ng banal na lupain.
Hindi, isa itong banal na lupain. Ngunit yaong mga nabubuhay na mamumuhay sa banal na handog, dalangin ko na tayo ay maging karapat-dapat na mamuhay sa banal na handog. Paano? Kailangan mong maging banal. Kahit sabihing karaniwan, ang karaniwan na iyon ay karaniwan, ngunit ang karaniwan na iyon ay kailangang maging karaniwan. Iba ba ang lupa sa mga makamundong bagay na sekular? O ang buhay mo ba ay nasa loob? Ang buhay mo ba ay nasa loob mo? Sa tingin ko, tama ka. Hindi lahat ay maaaring manirahan doon. Sino ang titira roon? Yaong mga ordinaryong buhay. Maging ang ordinaryong buhay ay kasama sa kabanalan. May katuturan ba iyan para sa iyo? Ang mga ordinaryong bagay ay hindi sekular. Sa laktod, para nimo, ang ordinaryo nagpasabot og pagsimba sa Dios. Ingon niya ang imong ordinaryong kinabuhi. Kinabuhing bulag sa makasalanang kalibutan. Kinahanglan ingon niya na ang ordinaryong kinabuhi. Dili lang kay ang kinabuhi, diin ang mga butang nagpabiling normal ug walay buling sa sala, kundi gayud kay sakripisyo nakatanggap-tanggap nga ato sa Dios. Roma 12:1. Busa mga igsuon, hangyo nako kaninyo tungod sa kaloy sa Dios. Itugyan ang inyong lawas isipong buhing halad ug balaan sa Dios nga inyong espiritualong pagsimba. Ang santuaryo anaa sa tunga sa tanan. Kita mo, tayo nga ipinapakita nito sa atin, tatapusin ko na ito. Ipinapakita nito sa akin. Eto, ordinaryo lang naman 'to, 'di ba? Ordinaryo lang ito. Ito ay isang lungsod kung saan kailangan manirahan ang mga tao. Tama, kung saan tayo dapat tumira at kahit na iyon ay kailangang maging banal, walang sinuman ang maaira doon. Pero kahit na mamuhay ka ng ganyan, wala ka pa sa santuaryo, wala ka pa sa templo. Okay, maari mo bang isipin kung ilang patong ng pader ang kailangan mong daanan para makarating sa templo? Ilang pagsubok ba ang kailangan nating pagdaanan para makapasok doon? Dito kami nakatira ngayon, sa tingin ko. Papaano ako, kundi ang manirahan dito? At ang banal na lungsod na ito ang huling talata sa Ezekiel Kapitulo 48, versikulo 35. Ang balaang siyudad mao ang Jehovah Shammah, dili kana ang ngalan sa templo. Ang lungsod na ito ay tinatawag na Jehovah Shammah. Ang ibig sabihin ng Jehovah Shammah ay naroon ang Panginoon, naroon ang Panginoon. Kaya hindi naman lahat ng tao ay pwedeng tumira dito, di ba? Sino ang titira roon? Yaong mga nasa buhay nila ang Panginoon. Ginoo, makaingon ba ka nga ana ang Ginoo sa imong palibot, sa imong kinabuhi, sa matag gutlo, sa imong paglakaw, ana ka sa Jehovah Shammah, ana na kanianang balaang siyudad, ug ang ana sa balaang siyudad ang musulod sa maong templo. Tumira tayo malapit sa ibaba mismo ng templo. Kaya't ang templo ay siyang kinaroroonan ng Panginoon. At si Jehovah Shammah, ang banal na lungsod na ito, si Jehovah Shammah ang pangalan ng banal na lungsod. Kaya kung magiging ganito tayo sa lugar kung saan tayo magkasamang naninirahan, dalangin ko na ang Singapore ay maging Jehovah Shammah.